Hi guys, welcome to my vlog. Again, I am Coach G. Good morning. So, back to basic muna tayo. Ito yung sasagutin natin tanong. Sir, tanong ko lang po, ano po ang requirement sa pag-apply ng SG? Magandang katanungan, brother. Ang unang requirements ay na-secure mo syempre mga local clearances muna. Ano ba yung local clearances? National Police Clearance, wag ka na mag-NBI. Barangay clearance, baka hanapin, court clearance, mayor's permit ba yun o mayor's clearance? Yung basta mga local clearances, alam mo na yun. Yung medical, wag ka na muna magpa-medical. Doon na yan sa training center, sabay-sabay na yan. Kasi ang medical niyan ay yung neuropsychiatric test asa yung drug test na kinukuha ay sa crime lab. Hindi pwedeng sa hindi pwedeng sa mga kung saan saang hindi accredited ng SOSYA. Ang susunod mong kukuhanin ay security license syempre. O ngayon, sigurado magtatanong ka, magpalakad ka. Siguraduhin mo yun na yung mag-aayos ng license mo ay meron kang opening report, closing report, GKE or General Knowledge Examination Result. Ano pa ba? Training certificate. Gun safety seminar, yun na yung firing. So yun yung mga requirements para makapag-process ka naman ng license. Tapos dadalhin ng training center dun sa SOSYA office sa PNP Krame, kung taga saan ka man. Pero mas maganda kung sa Krame ka na maglakad para mas mabilis mag-ayos. Kasi pag sa mga probinsya, baka abutin nga 6 months, hindi ka pa naka-duty. Pag may license ka na, syempre, ang kailangan mo dyan, ay teka lang, may babalikan tayo. Yung basic pa lang mga requirements. Must be graduate ng senior high school. Sa ngayon at ikaw dapat ay 22 years old. 21 pala yata. 21 years old. Yung pwede nang humawak ng baril. Pagka 20 years old, watchman ka lang. 18 to 20 years old, watchman, di ka pwede humawak ng baril. Tapos pag nakapag-process ka na ng license, doon ka pala mag-a-apply sa mga agency. Huwag kang mag-alala, ako nasa training center ka, marami na nagre-recruit doon ng agency. Pag ang height mo ay 5'6", at pag nagsapatos kayo maging 5'7", pwede ka dun sa mga dun sa mga magandang client, magandang proponents. Pero pag ikaw ay 5'2", 5'3", hanggang 5'4", kailangan may matindi-tindi kang skill na pambangga, pantakip dun sa height mo. Marami sa akin nagtatanong nung nakaraan, hindi ko lang sinasagot kasi parang ayoko nang makasakit ng damdamin. Bakit daw namimili ng height ang mga agency? Actually, ang namimili ng height ay client, hindi po agency. Namimili lang yung agency kasi yun yung required ng client. Ang client naman, bakit naman namimili sila ng gwardiya? Ba't gusto nila yung malaki? Depende yan sa paggagamitan nila. Halimbawa, ako yung client, ang kukunin kong gwardiya ay gagamitin kong pan-traffic. 80% ng trabaho niya ay magta-traffic. Hindi ako pwede maglagay ng maliit na gwardiya doon. Baka masagasaan yun sa gitna ng intersection. Dapat siyempre medyo matangkad para nakikita siya ng mga driver. Ang pangit naman kung maglalagay ako ng tungtungan doon sa gitna ng intersection, tapos may maliit na gwardyang kakaway-kaway sa taas. So, siyempre, bilang nagbabayad ng tama, may karapatan akong mamili ng kung anong gusto kong requirements. Yung iba kasi ang sinasabi sa akin, Sir, kung kayang mamaril ng gwardyang malaki, kaya ko din namang mamaril. Actually, ang pagbunot ng baril, sabi nga ng boss ko, yung boss ko dati at yung boss ko ngayon, parehas na sinasabi. Ang security, pag bumunot ng baril, ibig sabihin may failure na. Mapa-basic guarding yan, mapa-VIP security. Pag bumunot ka ng baril, ibig sabihin compromise ka na. Pag VIP security ka,
at bumunot ka ng baril, ibig sabihin nag-fail na yung ano nyo, yung intelligence nyo, yung inyong mga advanced party nag-fail kasi hindi nyo na-detect. Nag-fail yung surveillance nyo. Kaya kailangan nyo nang bumunot ng baril at tatakbo na kayo. Sa basic guarding, ganun din. Pag bumunot ka ng baril, ibig sabihin, napasok na kayo. Nag-fail na naman yung iyong pagiging deterrent factor. So, ibig sabihin, yung pamamaril ng gwardiya ay hindi siya first priority. Ibig sabihin, may failure ka na yun. Hindi basic function ng gwardiya ay mamaril. Hindi dapat mag-hitman ka na lang. Kung gusto mo mamaril ka ng mamaril. So, yun po yung dahilan. Ngayon yung client, balikan natin yung client, ba't namimili siya ng security, ng matangkad? Eh syempre, dahil nga po sa kanyang paggagamitan. Halimbawa, sa hotel, alangan namang ang mga bisita mo yung mga foreigner, ang lalaki, yung gwardiya mo halimbawa, ito yung foreigner, ang gwardiya mo, kagano'n. Tiga ganon yun. Hi sir, good morning. Bawal po yan. Tingala siyang gano'n, baka maapakan pa siya. So, gano'n yung pamimili. Maihahalin tulad natin sila sa namamalengke, sa mamimili ng tilapia. Ba't ako bibili ng tilapia patay? Ba't ako bibili ng tilapia maliit? Nagbabayad ako ng tama. Siyempre, mamimili ako ng tilapia ang gusto ko, yung mataba, yung malalaki. Buhay. Ikaw naman, kung ikaw naman ay gwardiya ring nasa tamang required na height, maihahalin tulad din kita sa namamalengke. Ba't ka magtsatsaga sa may liit na agency? Ba't ka magtsatsaga sa mga kolorom na agency kung may qualified ka naman sa mga gandang kliyente? So, ikaw din na gwardiya, pwede ka rin maihahalin tulad sa namamalengke. Eh, may height ako di naman mamimili din ako ng agency. Ganon siya. Ngayon, kung ikaw naman ay may kakulangan, may kakapusan ka sa yun nga, height, eh, kailangan mag-ano ka muna, mag-ipon ka muna ng ibang skill. Nakakapasok din naman yan, kaya lang, kailangan mo may matindi-tindigang skill na pambangga nga. So, ganun yung pag-apply ng security. Sa gagastusin, maganda ka ng mga siguro mga 15,000. Kasi, yung license, mahal yun. Mga local clearance mo, abot yung mga 10,000 gasto mo doon. Pabalik-balik mo sa training center. Uniform, sapatos, mga paraphernalia, mga plus 7K. Siguro mga 20,000 siguro. Medyo magastos mag-gwardiya. Kaya swerte nga yung iba, may train now, pay later. Kaya lang yung iba na minamasama nila, hanapin nyo lang yung maayos na training center. Meron training center dyan na ituturuan kayo kasi ayaw din nila ng gwardiya nila na nilalakad na yung license. Iti-training muna kayo, mga 20 days ang training. Wala kang gagastuhin, ang dala mo lang doon, katawan mo. Sa kakaunting damit. Bibihisan ka nila, 2 set ng uniform, bibigyan ka ng sapatos, pati trainingin ka. Sila na rin magpo-provide ng duty mo. Hindi ka na mahirapan na a-apply ka pa sa ibang proponent. Sila na rin maglalagay ng duty. Hanapin nyo lang yung mga ganong training center. Meron pa nga ako alam na training center na di ba, panimula, nakapag-training ka na, may lisensya ka na, paano yung panggastos mo, yung pangkain mo? May pa-CA pa sila, 3 beses may pa-CA bago ka actual na sumahod. Tapos yung sahod mo, ay minimum. Kung ano ang Manila rate, yun ang sweldo mo. Kasi medyo malaking agency yung hawak nila. So, hanapin nyo lang. Gusto PM nyo ako, bubulong ko sa inyo. Marami pong salamat. Sana'y nakatulong sa nagtatanong.